Okay, let's check the supplies and materials to be used in assessment. Facilities check. And okay, yung mga supplies kompleto naman. And okay, test the red. Thank you for the assessment package. Let me check it kung kompleto. Yung attendance sheet po natin kompleto. Rating sheet kompleto. And yung cards po natin kompleto. And then yung assessor's guide kompleto din. And then yung mga forms po natin na sa health survey form and data privacy act form kompleto. Okay. Pwede na po tayo mag-proceed. Okay. Good morning everyone. So welcome to Our Lady of Fatima Integrated School of Lugo, accredited assessment center for agro-entrepreneurship institute. So I am Murphy Maingang, an accredited assessor for agro-entrepreneurship institute, and here's my identification to prove na accredited ako and qualified na mag-assess po sa inyo ngayon. So gusto ko lang i-acknowledge yung presence ng ating mga TESDA officer, si Miss Sheena May Recoy, ang ating processing officer, si Mr. Edmar Elbanya, and ang ating AC manager, si Mr. Joey Maingang. Yan. Huwag po kayong mag-alala sa presence po nila ha, kasi andito lang sila para i-observe yung ating assessment procedure kung nasa prescribed ba na method and procedures ng TESDA. Okay? So, bago po tayo mag-umpisa, may request to stand up and let us pray. Okay, amen. Thank you. And ibibigay ko po sa inyo itong health survey form and data privacy act form. Yung health survey form po natin, dyan po natin makikita kung fit po kayo na pagdaanan yung lahat ng assessment procedure po natin. So, and yung data privacy act form naman is a consent from you na lahat ng activities natin sa assessment procedure po natin at lahat ng information na nilagay ninyo dyan sa mga form ay gagamitin natin for assessment procedure po natin. Okay? So, as I call your name, please come forward and sign the attendance sheet. Please bring me with you your admission slip and together with the forms na pina-sign ko po sa inyo. Okay, Miss Curly. Yung admission slip mo po. Okay. So, pagkitanggal po yung eyeglasses ninyo. Okay, pa-sign po ng attendance. Okay, Ms. Gertie, during the assessment candidate, ikaw po yung magiging candidate number 1. Okay? So, Ms. Levi, admission slip mo muna. So, ikaw to ma'am, may iba po kayong ID na nila. So, para ma-verify po lang po natin. Bakit parang ang ganda mo naman dito sa ilang? Maganda ka pa rin naman. Okay, thank you. Okay, nasa akin na po yung mga accomplished na application form po natin together with the self-assessment guide na mag-i-indicate po na kaya nyo na pong i-perform yung mga different unit of competencies po natin. So, pwede na po tayo mag-proceed sa orientation po natin. Okay, again, welcome sa ating assessment center and sa ating assessment procedure sa qualification ng Agro-Entrepreneurship Institute. So, ang Agro-Entrepreneurship Institute po natin ay project-based po siya. Na ang ibig pong sabihin, kailangan maipasa nyo po lahat ng unit of competency bago kayo mabigyan ng national certificate. Hindi po pwede na yung tatlong competency lang yung maipasa ninyo. Yung isa,
Kahit hindi po pwede yun. Kailangan lahat may pasa bago po tayo mabigyan ng national certificate po natin. So, ang agro-entrepreneurship NC2 po natin ay mayroon po siyang 4 na unit of competencies. Yun po yung assess market opportunities, establish farm plant production, handle finances, at yung panghuli, yung market produce. So lahat yun yung range ng assessment po natin. So ang assessment po natin ay mayroon po siyang 2 part, yung written and yung oral po. So sa written po ay kailangan maipasa nyo at least 80%. And then yung oral naman po ay may mga ilang questions po na tatanungin sa inyo. And pwede po kayong sumagot ng kahit na anong lengguwahe. Basta yung maintindihan po natin dalawa. Okay. So during the assessment, bawal na po kayong magtanong dun sa kung ano yung magtanong sa kahit na sino sa inyo or sa akin. Bawal na din po yung gumamit ng cellphones and bawal na rin po yung lumabas dito. Lalong-lalo na during the exam. Okay? During the written test. So kapag may tanong na po kayo, tanungin nyo na po. So maliban na lang siguro dun sa allowable adjustment po natin na kapag may hindi kayo naintindihan dun sa written exam, gusto nyo ipa-translate, pwede nyo pong tanungin sa akin. Pero sa akin lang, na-assessor ninyo ang pwede nyong pagtanungan. Other than that, hindi po natin i-entertain yung ibang mga tanong. So, clear po ba yan sa inyo? Okay? And then, dun sa during the assessment, lahat ng procedures po natin and yung methods po natin, i-practice po natin yung confidentiality. Okay? Lahat ng mangyayari dito sa assessment center ngayon ay hindi po ninyo pwedeng sabihin sa labas dun sa mga kasama ninyo. And then yung result ng assessment ninyo, kayo lang at ako yung nakakaalam. So yung ibang mga kasama ninyo, hindi nila alam kung ano yung magiging resulta ng assessment ninyo. So paglabas po ninyo dito, nasa sa inyo na kung sabihin nyo kung competent kayo or not yet competent. Okay? And then, dun sa pagkatapos naman po ng assessment, and then na-assess kayo as competent, pumasa po kayo sa assessment po natin, pwede po ninyong makuha yung national certificate po ninyo 2 to 3 days from the assessment. Okay? So magbilang po kayo ng 2 hanggang 3 days mula ngayon. Kapag competent kayo, marireceive nyo po yung national certificate ninyo. Yun ay kung binigay ba sa inyo, bago kayo pumunta dito, kinuhanan kayo ng picture, and then nag-sign kayo, na kinuha yung signature. Then yung email, binigay nyo ba? Dapat active yung email na binigay ninyo kasi doon nila isi-send yung national certificate po natin kasi na e-certificate na po siya ngayon. And then, pero kung 3 days after the assessment ay wala pa po yung national certificate po ninyo, pwede nyo pong kunin yung summary or yung cards po natin, summary ng result ng assessment kay AC Manager para kayo na po mismo ang pupunta doon sa provincial office para i-claim po yung national certificate po natin. But be sure lang po na bago nyo kunin yung cards po ninyo ay may pirma na po doon si AC Manager po natin. Okay, malinaw ba yun? And after the assessment, kapag sana naman hindi not yet competent yung maging resulta ng assessment po natin, pwede po kayong magpa-reassess. So, mag-apply lang po kayo doon sa provincial office and then hintayin nyo lang po kung kailan nila i-reschedule. I-schedule yung reassessment at kung anong assessment center kayo ma-assess. And after the assessment at may duda po kayo doon sa magiging resulta ng assessment po natin, pwede po kayong mag-apply ng appeal sa provincial office. So, i-review po nila yung mga procedure po na nangyayari ngayon dito sa assessment po natin at doon magbabase yung magiging response po ni provincial office. Kaya po recorded po lahat ng procedures po natin na mangyayari dito. So, naintindihan po? So, ready na kayo para sa assessment po natin? So, bago po tayo mag-proceed sa assessment procedures po natin, pwede po, bibigyan po kayo ng 10 minutes para sa mga necessities po ninyo kung kailangan nyo pong mag-CR, may CR po tayo dun sa labas.
And kapag nagugutom kayo, kumain na po kayo kasi bawal na po kumain mamaya dito. Okay? Okay. So, okay na ba lahat? Komportable naman kayo? Kapag may hindi komportable dyan, magsabi lang po kayo sa akin. Kasi may mga baka may biglang sumakit dyan na biglang sumakit yung ulo dahil sa stress ng assessment. Magsabi po kayo kasi kompleto naman po tayo ng medicine supplies. Okay, so I have here your specific instructions. Pakibasa po ng maigi para wala na pong tanungan mamaya. Dahil po sa specific instruction, dun sa written exam po ninyo, written test po natin, may dalawang part po yan. Multiple choice yung una, yung pangalawa is may simple computation po dyan. So, basahin nyo lang po ng maigi yung simple computation kasi hindi lahat yan i-compute ninyo. May ilang part lang po dyan na hinihingi yung answers po natin. Okay, so dun sa pangalawang part naman, yung oral questioning po natin. So, sasagutan nyo po yung mga ilang tanong na itatanong po sa inyo. Okay? So, proceed po tayo. Sa written test po na tayo. Proceed pa tayo sa assessment area po natin dito. Cellphones off muna tayo. And kasi dito naman yung mga supplies na kailangan natin. Okay. Thank you, candidates. You may go back to your seats. So, para sa oral interview po natin, isa-isa po kayo tatawagan. Si candidate number 1 po muna. Yung ibang candidates po, like candidate number 2, pwede po kayong maghintay sa waiting area po. Okay, candidate number 1. So, first question po natin. So, ano po yung pinakaunang requirement or pinakaunang step kapag gagawa ka po ng farm business plan? Okay, pangalawang tanong ko, ano po yung factors and para makapag-recommend or mag-decide ka na kailangan mo nang mag-value adding dun sa product mo? Okay, thank you. Candidate number 1, please call candidate number 2 and wait in the waiting area. Okay, ito po yung mga, okay na po candidate number 2. So candidate number 2, ito po ang unang tanong. Ano yung pinakaunang kinoconsider po natin kapag gagawa po tayo ng farm business plan? Alright, sige. Number 2 question, ano po yung basihan po natin sa pag-apply po natin ng value adding sa ating product? Okay, thank you. Candidate number 2. Please call candidate number 1 for her feedbacking. And maghintay lang po sa waiting area. Naman, kumusta po ang assessment? Okay lang po. Kumusta naman po yung oral po ninyo? Oral po schooling po. Ano po yung natandaan nyo doon, ma'am? Okay. So, parang minadali pero magaling po yung pagsagot po ninyo. Parang may tandang-tandaan pa talaga yung pinagdaanan ninyo dun sa training. And doon din po dun sa written po natin, medyo mataas po yung nakuha po natin. Yan. So, congratulations, ma'am. Ang advice ko lang kasi dun sa written po natin, halos lahat po ng mali mo doon ay nasa first step po ng paggawa ng farm business plan, which is yung sa assess market. So, pwede po naman pwede po natin i-review yon kahit hindi po doon sa mga learning materials, sa practical po. Kapag nagpunta po kayo dun sa mga marketplace po natin, tanong-tanong po kayo dun sa mga tindera kung saan galing yung mga products po nila, kung ano yung flow ng product po nila hanggang sa pricing.
mas ma-appreciate nyo pa po yung agricultural sector po natin. Yan. So, congratulations ma'am. Competent po kayo sa assessment po natin. And papirma na lang din po dito sa cards po natin. Yung cards po natin ay hindi po yung sasakyan. Yan po yung competency assessment result summary. At yan po yung proof na nakapasa po kayo dito sa assessment. And then, ito po yung sinasabi ko kanina na pwede nyo kunin kay AC Manager kapag gusto nyo kayo na mismo yung mag-claim doon sa national certificate. Pero po. And then dito sa rating sheet din natin. Okay, congratulations again ma'am. And pakitawa ko si kanina. Candidate number 2. Kumusta ma'am? Maliban sa pagiging maganda. Okay. So, kumusta po dun sa oral questioning po natin? So, okay naman. May farm po kayo ma'am. So, kayo din mismo ginagawa po ninyo yung mga procedures ng farms po natin. Kaya po pala, dun sa oral questioning po kasi napakaganda po yung, very practical po yung pagsagot po ninyo doon. Doon lang talaga sa written and doon sa calculations po tayo medyo hindi maganda yung naging resulta. Kaya sa ngayon po, dito sa assessment po natin is competent po kayo. Pero hindi po ibig sabihin doon na wala nang silbi yung training po ninyo. Doon sa oral nga po ninyo is very practical yung pagsagot po ninyo, which means na na-apply nyo din po yung sa natutunan ninyo dun sa training. Dito lang po talaga sa assessment kasi may mga criteria po tayo. Pero huwag po kayong mag-alala kasi may re-assessment naman gaya ng nasabi ko na ng orientation po natin. Pwede po kayong mag-apply ng re-assessment. Punta lang po kayo dun sa provincial office ng TESDA at dun po kayo mag-apply ng re-assessment. Hintayin niyo po yung response po nila kung kailan at kung saan po gaganapin. So, maraming salamat. Pa-pirma na lang po dito sa cards po natin and then sa rating sheet po natin. So, maraming salamat po. So, congratulations pa din kasi yung mga ibang mga nagpapa-assess nga during assessment is umaalis na sila dahil hindi nila kinakaya. Pero kayo po, tinapos niyo po yung assessment. Yun nga lang, hindi naging maganda yung naging resulta. Maraming salamat sa candidate na po. Pakitawag mo sa candidate na po. Okay, so candidates, natapos ito po yung assessment natin sa qualifications ng Agro-Inbred NC2 natin at maraming salamat dahil sinunod po natin lahat ng mga procedures po natin at sa mga susunod pa po na magiging track po ninyo pagdating sa entrepreneur at sana mas mapabuti pa yung pag-apply po natin dun sa mga natutunan natin. Maraming salamat. And here is the assessment result, Mr. AC Manager.